Magpahinga muna kayo. Ayos na ang kontrata. May problema. Ang mga kontrata sa hotel ay ipinagpaliban ng walang katiyakan. Maglalabas si Zhang Zhenhua ng kalabang produkto, ang Gintong Phoenix. Gagamit sila ng mababang presyo para pasabugin ang merkado. Hindi kanila direktang lalabanan. Pero uubusan kanila ng madadaanan. Ito ang bagsik ng kapitalismo. Kuya Feng, gaano kalaki ang itatayo nating ikalawang farm? Hanggang dito na muna tayo ngayon. Umuwi na muna kayo ng maaga at magpahinga. Mukhang nahaharap tayo sa malaking problema. Paano na ang ikalawang farm? At ang mga bonus ng mga manggagawa, hindi pwedeng mawalan sila ng pangkabuhayan. Kahit bumagsak pa ang langit, kailangan ko itong saluhin para sa kanila. Sa likod ng Gintong Phoenix, ay ang pinakamalaking kumpanya ng puting manok. Daan-daang beses ang dami ng produksyon nila kaysa sa atin. Ginagamit ang mga produktong pang-industriya para magpanggap na mamahaling produkto. Para patalsikin tayo sa merkado gamit ang mababang presyo. Hindi natin sila matatalo. Baka dapat ibaba rin natin ang presyo natin. Hindi tayo magbababa ng presyo. Magtataas tayo ng presyo. Nababaliw ka na ba? Kung gagamit siya ng baha para lunurin ako, gagawa ako ng arko na hindi niya kayang abutin. Negosyo ang ginagawa niya. Tatak ang binubuo natin. Ititigil muna ng Gintong Pakpak na manok ang pag-supply sa mga pamilihan. Tatanggapin lang natin ang mga reserbasyon mula sa mga sikat na restaurant. Itataas ang presyo ng 30%. Maglabas ng isang eksklusibong panayam. Ang pamagat ay ang paninindigan ng hari ng manok. Mas mabuting mabasag bilang ginto, kaysa mabuo bilang putik. Ang tema ay ang dedikasyon ng isang maliit na magsasaka, at ang paninindigan laban sa agos ng kapitalismo. Ang artikulong ito, ang magiging pinakapinag-uusap ang balitang pangnegosyo. Gintong pakpak na manok. Hindi ordinaryong patoka ang kinakain, kundi mga halamang gamot at panahon. Ang halaga nito, ay wala sa dami ng produksyon, kundi sa bawat itlog. At bawat laman na hindi kayang kopyahin. Tumanggi. Nadiktahan ng industriya ang ating halaga. Mas malawak pa sa inaasahan ang inabot ng panayam. Maraming tao ang nag-uusap tungkol sa dedikasyon. At ang paglaban natin sa mga kapitalista. Gusto nilang magpabango ng pangalan gamit ang mga kwento. Sabihan ng Gintong Phoenix na ilabas na lahat ng produkto sa susunod na linggo. May 20% diskwento sa unang linggo. Ipakita natin sa kanya na ang mga pangarap ay walang kwenta kapag presyo na ang pinag-uusapan. Nakansela ang kontrata sa lungsod. Bakit mo pinatigil sa pagtatrabaho ang lahat? Tinaasan mo pa ang presyo ng manok at itlog. Sino pa ang bibili niyan? Hindi ba tinataboy natin ang grasya? May 3 akong maipapangako. Una, habang nakatigil ang trabaho, tuloy pa rin ang sahod ninyo. Pangalawa, tuloy pa rin ang plano para sa ikalawang yugto ng sakahan. Dadagdagan pa natin ang puhunan, at ibibigay ang sahod sa tamang oras. Pangatlo, magtiwala kayo sa akin. Bigyan niyo ako ng 1 buwan. Ipapakita ko sa lahat na nakakapagmalaki ang magtrabaho sa Gintong Pakpak na manok. Halos kapareho lang ng Gintong Pakpak na manok, pero kalahati lang ang presyo. Ang pagiging mura ang pinakamahalaga. Boss Zhang, lumabas na ang mga datos. Tumaas ng 12% ang benta natin sa merkado sa loob ng 3 araw. Kamusta ang sitwasyon? Nakikipag-usap pa rin kami. Sa inyo, umaayon ang lahat sa plano. Ang mga gustong umuwi, magpahinga muna kayo ng 2 araw. Ang mga ayaw magpahinga, sumama kayo sa akin sa likod ng bundok para patagin ang lupa. Maghahanda tayo para sa ikalawang yugto. Magandang araw. Ako si Chef Wang ng International Hotel. Napanood ko ang panayam mo. Ang Gintong Phoenix ay karaniwang puting manok lang. Malayong-malayo ang agwat niyan sa inyo, parang langit at lupa. Kinakatawan ko ang hotel para formal na mag-order. 50 piraso ng ikalawang henerasyon ng Gintong Pakpak na manok. Kwentahin natin sa presyong matapos ang dagdag singil. Maglulunsad tayo ng isang top tier na pribadong piging sa susunod na linggo.
Ang tema ay ang nag-iisang phoenix. Hayaan nating mag-focus si Chen Feng sa pag-aalaga ng manok. Ang mga ingay sa merkado. Tayo na ang baalang hamarang para sa kanya. Tumatawag si Chef Wang. 50 piraso ng ikalawang henerasyon ng gintong pakpak na manok. Kwentahin sa presyong matapos ang dagdag singil. Top tier na pribadong piging sa susunod na linggo. Ang tema ay tinatawag na nag-iisang phoenix. Sabihin mo kay Chef Wang, ang 50 manok na ito, ako mismo ang pipili at magde-deliver. Para masigurong sulit na sulit ang pinili niya. Ang tema, ang nag-iisang phoenix. Ang mga imbitado ay pawang mga tanyag na food critic, at mga pinuno sa industriya ng pagkain. Ilang manok lang ba ang maibebenta sa isang piging? Pagkatapos niyang magkwento, ang makikita pa rin ng mga bisita ay ang ating teritoryo. Ang gintong phoenix, 20% diskwento, palawigin pa ng isang buwan. Magaling na bata, nakayanan mo. Ipinapaubaya ko na sila sa inyo. Ngayong gabi, hindi negosyo ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan lang natin ang rurok ng masarap na pagkain. Natakot na ba? Ngayong gabi, ito ang gabi ng iyong koronasyon. Ngayong gabi, nandito tayo para sa pagbabalik ng tunay na diwa. Hindi para sa phoenix na gawa lang sa pera, kundi para sa sining ng bundok. Ang gintong pakpak na manok. Isang masigabong palakpakan para kay Ginoong Chen Feng. Tagapag-alaga lang ako ng manok, wala akong alam sa mga malalalim na salita. Ang alam ko lang ay ang katotohanan. Ang damo ay dapat pitasin gamit ang sariling kamay. Ang kulungan ay dapat itayo sa loob ng nayon. Dapat maging tapat sa konsensya at sa inaasahan ng iba. Isa na itong obra maestra. Ang tekstura ng karne ay may iba't ibang antas. May bango ng mga halaman at kahoy. Iyang gintong phoenix na yan. Hindi man lang karapat dapat magbitbit ng sapatos nito. Gintong pakpak na manok, kukunin na ito ng aming grupo. Ang presyo, ikaw ang masusunod. Sa ngayon, ang mga gustong makipagtulungan, ay hindi lang kayo. Limitado lang ang pagkakataon. Iyong binata, hindi ka lang nag-aalaga ng manok, pinoprotektahan mo ang isang uri ng lasa, na mabilis nang nakakalimutan ng makabagong panahon. Ang galing ng manok mo ay nasa pagiging mabagal nito. Hindi ito kayang kopyahin ng mabilis ng malaking puhunan. Panatilihin ang pagiging dahan-dahan. Dahil iyon ang iyong ugat, huwag mong hayaang masira ang iyong ritmo. Limitado ang produksyon. Magpapatupad tayo ng eksklusibong autorisasyon sa bawat rehiyon. Iaanunsyo ang mga detalye sa susunod na Lunes. Sige, maghihintay ako sa abiso. Boss Zhang, nalunod na sa mga negatibong review ang mga tindahan ng gintong phoenix. Pinapatanggal na rin ng mga partner na supermarket ang mga produkto, pati ang presyo ng stock. Hindi ba't gustong maging bayani ni Chen Feng? Imbestigahan ang nayon niya, manggagawa sa sakahan. Hindi ako naniniwalang wala siyang bahid ng dumi. 3 distrito lang ang bubuksan sa unang batch. Eksklusibong autorisasyon, garantisadong 7 digit ang halaga. Planchado na ang pondo para sa ikalawang yugto. Huwag nating madaliin. Kapag sumobra sa kapasidad ng pagpaparami, babagsak ang kalidad ng produkto. Hindi natin pwedeng sirain ang sarili nating reputasyon. Bantayan mo ang kalidad. Ako naman ang bahala sa laban ng negosyo. Kapitan. Nandito na po ako. Sakay na. Sabi ni Boss Zhang, hindi pa tapos ang usapin nyo. Ngayong nakalabas ka na, maging masunurin ka lang, para naman tumagal ang laya mo sa labas. Pakisabi kay Boss Zhang, salamat, naiintindihan ko. Bukas ng gabi, sa dating tagpuan, sa silid ng baraha, itatatag natin ang kooperatiba ng gintong pakpak na manok. Ako ang magbibigay ng mga sisiw, teknolohiya, at mga daluyan ng benta. Ang mga taga-nayon ay pwedeng mamuhunan ng lupa, o magtrabaho rito. Sa dulo ng taon, may dividendo base sa shares nyo. Ibig sabihin, isasama mo ang buong baryo, para sabay-sabay tayong yumaman.
Dapat matibay ang pundasyon. Ang tatak na ito ay dapat maipamana sa susunod na mga henerasyon. 3 distrito lang ang bubuksan para sa unang batch ng eksklusibong karapatan sa pag-ahente. Hindi ang may pinakamataas na tawad ang pipiliin namin, kundi ang partner na kayang magpanatili ng halaga ng aming brand. Gustong malaman ng boss namin kung ang lupang sakahan ni Chen Feng ay may mga itinatagong baho. Hanapin mo iyon. Down payment pa lang ito. Kapag nagtagumpay tayo, ikaw na ang magiging bagong may-ari ng gintong pakpak na manok. Isang pirma lang ni Chen Feng, milyon na ang halaga. Magkano ba ang balato niya sa iyo? Sabihin mo sa akin, dito sa construction site na ito, may mga nilaktawan ba kayong proseso para lang mapabilis ang trabaho? Gaya halimbawa ng Environmental Impact Report. Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol sa report na iyon. Kumuha ka lang ng ilang litrato. Ibaon ang mga basura ng construction sa likod ng bundok. May pumunta na rito mula sa Environmental Office. Pero hindi pa lumalabas ang report. Nakuhanan ko na. May 10 beses pang halaga ng pera na darating. Bayani si Chen Feng sa paningin nila. Papayag ka bang maging utusan lang niya habang buhay? Boss Zhang, ang mga litrato ng basura at ng sasakyan ng Environmental Office, pati ang recording ni Ergo, nandito na lahat. Hindi na makapaghintay ang ilang media outlets. Sa isang banda, siya ang hari ng manok. Sa kabilang banda naman, siya ang sumisira sa kalikasan. Ibigay ang mga dokumentong ito ng palihim sa Environmental Department, at ikalat ang balita sa media. Pasabugin ang issue sa mismong araw ng contract signing niya. Sapat na ang pera para sa ikalawang yugto. Makakapagpatayo pa tayo ng cultural center sa baryo. May magandang balita pa. Chen Feng, huwag ka munang magsalita. Buksan mo agad ang balita. May malaking gulo. Totoo bang itinambak mo ang mga basura sa likod ng bundok? Doon nanggagaling ang tubig na iniinom ng buong baryo. Sumpaman. Hinding-hindi ko sisirain ang ating kabundukan at katubigan. Maniwala po kayo sa akin. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isang saksi. Itigil muna ang trabaho sa construction site simula ngayong araw. ISIL ang lugar na ito. Pansamantalang itigil ang kontrata ng mga pumirma. Hintayin ang resulta ng investigasyon. Mabilis na tumataas muli ang benta ng gintong Phoenix. Hindi ito aksidente. Ang mga litratong ito ay tanging mga tagaloob lang ang makakakuha. Wala pa ang environmental report, pero tinarget na tayo ng eksakto. May nagtatraidor sa loob. Su Qing, tulungan mo akong suriin ang bank account ng isang tao. Gusto kong palabasin ang daga na nagtatago sa dilim. Hayaan siyang gumapang palabas sa liwanag. Isang araw bago pumutok ang balita, sa account ni Go Fugi, may pumasok na 50,000 pisong cash. 50,000. Dahil lang doon, sisirain niya ang hanap buhay ng buong nayon. Alam ko na ang dapat kong gawin. Haharapin mo ba siya? Hindi. Ang maliit na isda ay hindi makakagawa ng malaking alon. Gusto kong kalagkarin pasadsad sa pampang. Ang malaking buwaya na nagtatago sa ilalim ng tubig. Ang huling bayad. Si Chen Feng ay parang dagang kanal na ngayon na iniiwasan ng lahat. Napakahusay niyo talaga, Boss Zhang. Ang farm na iyon, kapag nakuha ko na iyon, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala. Siguraduhin mong malinis ang pagligpit sa asong iyon. Huminto ang trabaho, pero tuloy pa rin ang sahod. May nanaksak sa atin sa likod. Nag-report na ako. Kumuha na rin ako ng mga investigador. Nandito lang sa atin ang traidor. Kapag nahanap natin siya, at itinuro ang utak sa likod nito, magbibigay ako ng personal na pabuya na 200,000. Nag-report na si Chen Feng sa mga pulis. Sabi niya i-check daw ang mga bank account. Hindi kaya mabisto na tayo. Bakit ka natataranta? Pumunta ka agad dito sa bayan. Kunin mo ang pera at magtago ka muna. Hindi ba masyadong mapanganib? Kung hindi natin bubunutin ang ugat ng sakit, hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Ang recording na ito ay matibay na ebidensya. Legal at wasto ito. Anong balak mong gawin? Kumagit na ang isda sa pain. Panahon na para hilahin ang lambat.
Ipinasa ko na ang recording ng hindi nagpapakilala. Maghanda ka ng makipag-ugnayan sa media. Hintayin mo ang hudyat ko. ₱50,000. Liz. Huwag ka nang babalik kailanman. Hindi kaya tayo mahuli. Mahuli. Walang makakahanap sa atin. Huwag gagalaw. Chen Feng. Ikaw. Nag-report na si Chen Feng sa mga pulis. Sabi niya i-check ang mga bank account. Hindi kaya mabisto na tayo. Bakit ka natataranta? Niloloko ka lang niya. Pumunta ka agad sa bayan para kunin ang pera. Kunin mo ang pera at magtago ka muna. Sino ang nag-utos sa iyo? Aamin na ako. Si Zhang Zhenhua. Si Zhang Zhenhua ng Hongyi Capital. Siya ang nagplano ng lahat mula simula hanggang dulo. Hello, Director Wang. Lumabas na ang Environmental Review Report sa Phase 2 construction site. Pasok na pasok sa pamantayan. Ang polusyon ay gawa-gawa lamang. Editor Leo. Tungkol sa balita ng gintong pakpak na manok, baka kailangan nyo ng karugtong. Karugtong tungkol sa katotohanan. Kaya pala mga kapitalista ang may pakana. Muntik na tayong manghusga ng mabuting tao. Suportahan si Chen Feng. Suportahan ang gintong pakpak na manok. Zhang Zhenhua, pinaghihinalaan kayong naninira ng negosyo, at naninirang puri. Sumama kayo sa amin. Sumusunod ang site sa environmental regulations. Ang reklamo ay isang kasinungalingan. Mula ngayong araw, ipagpapatuloy na ang konstruksyon. Chen Feng, patawarin mo kami. Nakalipas na yon. Ituloy ang trabaho. Bawiin natin ang nasayang na oras. Ibinalik na ni na Boss Lee ang kontrata, at nagdagdag pa ng 20% na deposito. Salamat sa iyo. Pinanatili mo ang kalidad. Pinrotektahan ko ang negosyo. Kapag maayos na ang kooperatiba, ituloy na natin ang kasal natin. Ipaalam natin sa lahat, ikaw ang pinakamalaking yaman ko sa buhay. 5 milyon para bilhin ang gintong pakpak na manok. Ang brand at teknolohiya, may matitirang 10% share sa inyo, para sa tuloy-tuloy na dibidendo. Salamat sa alok ninyo. Pero hindi lang sa akin ang gintong pakpak. Pag-aari ito ng buong nayon. Hindi ito ipinagbibili. Naglabas ang Huasheng Agriculture ng Huasheng Golden Chicken. Sinasabing 3 beses ang nutrisyon kaysa sa ordinaryong manok, pero hindi naniwala ang mga mamimili. Malayo ang lasa nito. Kumakalat sa internet, tanging ang bukal at halamang gamot lang sa bundok, ang makakapagpalaki ng tunay na gintong pakpak na manok. Nabigo silang magnakaw ng manok, at imbes naman Ira, nakatulong pa sila sa atin. Puno na ang orders natin hanggang susunod na taon. Maraming investors ang nag-aagawang magpasok ng pera. Nga pala, ayon sa CCTV ng farm, natukoy na ang mga nagnakaw ng manok mula sa Huasheng. Malaking gulo ang haharapin nila. Formal na ring inaresto si Zhang Zhenhua. Magbabago ang mga ninakaw na manok. Hindi nila kailanman maiintindihan. Kung wala ang formula ng halamang gamot mula sa lumang aklat, ang mga ninakaw na manok ay babalik sa pagiging ordinaryong manok. Idinideklara ko, Chen Feng, Zixiu, na formal nang naging mag-asawa. Mabuhay. Parang isang panaginip. Isang lumang aklat. Ang nagpabago sa kapalaran nating lahat. Walang buhay ang aklat na iyan. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Basta't may tiyaga at pawis. Kahit sa bato ay may tatubong bulaklak. Sinong may sabing hindi pwedeng maging gintong phoenix ang ordinaryong manok?